Legento, Hiraya, Mami! Sino mahilig sa aso? Okay. Isang magandang araw mga boss amo. Ngayong araw ay ikikwento ko sa inyo kung paano tinanggap ng PAC ang aking bisita. Pero bago ang lahat ng yon ay tingnan nyo muna kung paano namin sinanay ang mga dominant na aso sa bisita. Ito si Jigo, ang aking bayaw. At ito naman si John Wick, nambabatok. Ang objective ng exercise na to ay sanayin si John Wick na kapag may bisita at nandito ako, ay dapat hindi siya mambabatok. Kailangan din kalmado ang bisita at hindi takot sa aso para maging successful ang meeting ritual. Ginawa namin ang huwag hahawakan, huwag titingnan, at huwag kakausapin si John Wick. At sa dulo ng exercise ay successful naman ang aming meeting ritual. At ito naman si Lapu-Lapu, kalmadong kalmado, at pinagsabay ko rin sila sa pagkilala sa aking bayaw na si Jigo. At ito na ang moment of truth. After ng orientation ay sinimulan na namin ang meeting ritual. At syempre, shout out kay Ma'am Bernadette Ching na pwedeng pumasa bilang isang dog whisperer. Tuwang-tuwa si Ma'am Bernadette nang na-meet niya si Pangarap. Ito daw ang first time na makakita siya ng isang Philippine forest dog. At syempre, itong si Pangarap ay pwede talagang pang-welcoming committee. Ay talaga naman, nilibot niya ang buong grupo at inamoy-amoy niya lahat ng mga bisita ko. Ito naman si Mighty Lucas, ang alpha ng lahat ng mga aso ko. Sa pagiging simpatiko at maginoo ay wala nang tatalo kay Lucas. Binigyan ko ng instruction ng grupo na huwag hahawakan ng aso hanggat hindi dumidikit ang katawan nila sa kanila. So far so good, at ito na ang mas challenging na part. Inilabas ko na si Tala. Sa mga followers ng Supero ay alam nyo na kung anong istorya ni Tala. Do not be deceived by her looks, ika nga. Pero dahil ito nga ang first time na makakamit si Tala ng ibang tao bukod sa aming mga nasa farm ay sinamantala ko ang pagkakataon na ito. At nararamdaman ko na hindi pa siya ready kaya inuna ko muna si Chico. Gagawin namin ang exercise na monkey see, monkey do. Si Tala ay matututo sa gagawin ni Chico. Tingnan nyo naman mga boss amo kung gaano ka-sweet si Chico. Talaga naman ang reaction ni Ma'am Bernadette ay parang nakita niya si Brad Pitt. At nung nakita ko ang eksena nito ay akala mo naman may personal bodyguard si Ma'am Bernadette. At ito na si Gigolo Dilim. Sa malayo pa lang ay naaamoy na niya si Ma'am Bernadette at wala nang patumpik-tumpik pa. Pagkahawak ko ng leash ay gusto agad magipag lips to lips kay Ma'am Bernadette. At syempre, pinakita rin ni Dilim ang kanyang asset, ang kanyang dibdib. Deep inside of me ay naging emotional ako sa meeting ritual ni Orange. Si Orange kasi ang isa sa mga aso kong insecure. Dati kung may bisita ako ay nasa swimming pool part pa lang ay tinatahulan na niya ang mga bisita ko. Pero ngayon, aba, at ito, nagpapahawak pa. Hindi ko na muna masyadong pinatagal ang affection na binibigay kay Orange dahil baka mamaya magkaroon ng bad energy ay bigla siyang matakot ulit. Kaya noong meron ng positive energy ay hinayaan ko na siyang umalis. Ito naman si White. Wala namang problema dito kay White. Ngunit sa eksena na to ay nandito si Chico kaya hindi ko na lang ginambala ang pagiging romantic ni Chico kay Ma'am Bernadette. Inilibot ko na lang si White sa the rest of the group para naman maamoy niya ang lahat ng mga bisita ko. Russia. Yan si Rasha, ang isang aso kong insecure. Hindi ko na muna siya pinahawakan sa mga bisita ko dahil alam nyo naman ang history ni Rasha. Ganon din si Pyongyang na best friend ni Rasha. Abangan na lang natin ang mga susunod na kabanata dito sa dalawa. Ito naman si Sweet Abu. Kung lagi ay nangahabol siya kay Mang Taho dito sa mga bisita ko ay hindi siya nang babatok. Pwede na kalabas. Pwede na po, pwede na. Mabait to, mabait. Hindi, ano to, garantisado to. Ang sunod kong ipinakilala ay ang anak ni Abu at Dilim. Unang-una si Lapu-Lapu. At kahit na territorial ang aso na to, sa mga tao ay simpatiko. Sumunod na si Star-Lord. Syempre, super sweet yan. Tapos si Mayumi. Tingnan nyo naman at wala nang amoy-amoy. Talagang kiss agad ang ginawa kay Ma'am Bernadette. At sa part ng video na to, Boss Amo, ay masasabi ko na iba talaga ang epekto ng buhay ng aso. Tingnan nyo si Hiraya at ang lahat ng mga anak ni Abu. O sabihin na natin lahat ng mga aso ko. Wala na sa kanila yung talagang babanat at kakagat sa isang tao. At yun mismo ang gusto ko, yung magbibigay sila ng respeto sa mga bisita ko. At kung nandito ako ay dapat ay behave sila. Pero kung wala ako at wala ang mga dog keepers ko, dapat sila ay mag-guard at dapat
protektahan nila ang kanilang teritoryo. At ito naman si Antonio, tingnan nyo naman at napakabait at nakikipag-eye contact pa kay Ma'am Bernadette. John Wick! John Wick! Hey boy! Hey boy! I'm not food. Okay. John Wick! Diyan lang siya. John Wick! Yeah? Hey? Ito man na pinabitay-bitay sa imong face. Yan na si John Wick after ng desensitization exercise namin with my bayaw. At mga boss amo, ito na si Tala. Ang aking asong sobrang tapang at sobrang tigas noon. Ang aso kong walang nakakasalamuhang ibang aso kasi kapag may tinabi kang aso sa kanya ay kakatayin niya. Ang asong kinakatakutan ng dog keepers ko at ang asong kinakatakutan ko rin. At dahil nga lahat kami ay takot sa kanya ay wala na kaming ibang maisip na gawin kundi ang pagsolohin siya sa lahat ng bagay. At dahil mga boss amo, sa kagustuhan kong magbago ay nabago lahat ang ugali ng mga aso ko. What pose is that? Huh? You're more sexy than me? Huh? Hindi na yan naalis dyan. Sexy mommy? Pag hinila ko yan, tapos dinlagay ko itong babalik sa'yo. Talaga? Upo ulit. Oh my gosh. Pwede mag-adapt na rin kayo ng tao? Mag-adapt na rin ko na rin. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panonood.